Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo narinig sa mundo. Ito po yung ngayong gabi ang ating topic ano. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir Rob Uy, Sis Best Friend, Sir Hero, Sir Grim Reaper, Sir Gis. Magandang gabi po sa inyo. Ito pong topic natin na to, ito po nagsimula po to nung yung confidential fund ni Sara Duterte, no? Na hindi pinayagan ng Kongreso. Tapos itong si Duterte, yung tatay po no ni Sara Duterte, no? Yung vice presidente ng Pilipinas ngayon ay nagalit no kasi hindi pinayagan yung hindi pinalusot ng Kamara yung confidential fund ni Sara Duterte. Tapos itong si Digong Duterte naman po, yung nakaraan nating pangulo kinampihan niya yung anak niya. Tapos nagpahayag po siya no. Inano niya yung galit niya doon sa doon sa Kamara no. Tapos ayun binantaan niya po ng kamatayan na tayo, yung kamatayan, di ba? Binantaan niya si Ma'am Castro, no? Si Franz Castro, no, na papatayin niya doon sa programang SMNI. Ngayon, nireklamo po siya ni Ma'am Castro, no? Tapos ito namang si Paulo Duterte ay kinampihan yung tatay, no? Kinampihan yung tatay niya. Sinabi nga po na wag onion skin yung si Franz Castro, no? Yung mga public servants. Ito po yung yung kung bakit nagkakampihan tong mga magpapamilya, no? Pero ilagay po meron po akong video, i-play ko lang po. At nandito nata si Sir Gis, no? So, ba't wala pa tayong hagdan? Sana yung hagdan? Sis best friend, ba't wala pa tayong hagdan? Hindi makakakyat si Sir Gis, no? Nandiyan ba si sis best friend? Parang i-play lang po natin yung video para para maintindihan natin. Ito po yung video, no? Yung sinagot niya na pinoprotektahan niya lang daw ang pamilya niya. Ito po yung sabi ni Paulo Duterte. Ang problema po kasi dito ay naglilingkod po sila, di ba? Naglilingkod sila sa ating bayan, tagapaglingkod sila. Ay ito ipalagay mo pa in fairness kung hindi pa mali or tama yung si Franz Castro, pero ayan na nga, inireklamo na nga po si Digong Duterte, yung tatay, tapos kakampihan mo pa. Parang hindi po tama, di ba? Kasi pag nandiyan ka sa pwesto tapos kakampihan mo yung pamilya mo, paano na yung mga pinaglilingkuran nyo, yung mga pamilya ng mga pinaglilingkuran nyo? Tama po ba yun? Yun yung aking question Kung sana makakyat si Sir Gis, pag-usapan po natin to, sir. Wala pa ata yung hindi ata binaba ni sis best friend yung hagdan sana kung nandyan pa si sis best friend, ibaba. Dito pala si Sir Raboy. I-play ko na lang po muna para pakinggan po natin habang wala pa si sis best friend. Critics have said ex-President Rodrigo Duterte exploited the bully pulpit to the hilt, knowing full well he was immune from suit while he was in power. An entitlement he no longer enjoys and finds himself at the receiving end of a criminal complaint from an opposition Solon who seeks redress for the former president's alleged threats on her life. Armela Las Moras on the ex-president's son hitting back against his colleague/petitioner in today's House hearing, and the House coming together to condemn last week's reckless and dangerous behavior in the West Philippines. Ito po yung yung PTB. PTB po to yung istasyon po ng Pilipinas to. Tayo nagbabayad dito kaya wala po siguro CPR to.
Philippine Sea. Davao City Representative Paulo Duterte and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro had a fierce exchange of statements following the latter's filing of a grave threat complaint against former President Rodrigo Duterte due to alleged death threats. According to Congressman Duterte, although everyone has the right to file a case against anyone in court, public servants like Castro should not be thin-skinned and use of such right as a tool to silence critics. The younger Duterte added the lawmaker should stop her drama. But Castro fought back and said, Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. The House Deputy Minority Leader also dismissed the comments of some groups saying the House leaders seem to be in connivance or a conspiracy following the lower house move to realign the confidential funds of Vice President Sara Duterte's offices to agencies in charge of protecting our national security. Siguro yung sinasabing connivance with the speaker, it's baseless. Baka imagination na lang nila yon. Without the speaker at the scene, nakita naman ninyo kahit na hindi ngayong Congress na ito, in the past Congress, kinikriticize naman talaga namin itong confidential funds, mga intelligence fund, itong mga lump sum at saka mga pork barrel type na mga pondo. Meanwhile, Yan po yung pahayag ni Ma'am Castro, no? Iba po yung pagbabanta ng sa buhay at saka iba naman yung ano tawag dito, yung libelous nga po, no, di ba? Teka lang po, andito na si Sir Gis. Pakyatin po natin. Ayan, Sir Gis, andyan na po kayo, sir. Nasa kabila pa si best friend eh. Magandang gabi po. Ba't nandoon siya? Iniwan tayo Di dito. ko lumilipat si Makisi nga. Tinatanong, may live ko eh. Oo. Doon kami Nandoon. tatlo eh. Oo. Si Alulalya, andun din eh. Andun lang lalo sa kabila. Sa kabila po ba? Ano po ba yung topic nila doon? Nag-uusap-usap silang apat ba sila o lima? Di tayo na lang po, dalawa dito. Tungkol din kay Duterte. Ito po kasi, ano po, sir, di ba? Itong pahayag ni Paulo Duterte, I'm just protecting my family. Ano po yung sa pananaw nyo dito? Parang, ano po pamilya na lang ba nila yung inaano nila para protektahan? Hindi yung, di ba, buong Pilipinas dapat. Ano ibig niya sabihin, pinoprotektahan niya lang yung pamilya niya. Bakit may nagbabanta ba sa pamilya niya? Ayun nga po yung doon sa kay Digong kasi inireklamo ni Ma'am Castro si Digong, no? Kaya gusto niyang protektahan yung parang ayaw kung baga siya kung ibig niyang palabasin. Kaya sila umaalma gawa ng dinidipinsahan niya lang pamilya niya. Ganon ang ibig niya sabihin. Kaya nga po, sir, parang ganun. Bakit nagbitaw silang ganong salita? Takot sila sa demanda. Tama po kayo, sir. Bawiin nila yung salitang yun para hindi sila ma-demanda. Diba? Kaya nga po. Ibang klase kasi itong si mga Duterte. Kasi ang nangyari sa mga yan, ngayon lang sila nakatikim ng demanda. Kasi sa tanang buhay nila, hindi sila nadidemanda dahil sila ang hari eh. Sila yung diba? doon. Sa tanang buhay nila, hindi pa sila nakatikim ng demanda. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Pero sir, nakakabisit po yun kasi wala silang inisip. Pamilya lang nila. No? Ganon. Hindi nila inisip yung Pilipinas, yung mga Pilipino, no? Sir, tama po ba ako? Bakit ba nila? Sino ba tayo para pagkakasaya nila ng panahon? Hindi, sir, baliktad po. Sino ba sila? Tagapaglingkod lang, katulong natin yung mga yun eh. Yun na nga, ang sa kanila, ang mindset ng mga yan, sino ba kayo? Para pagsilbihan namin. Ayun, baliktad. Baliktad yung mindset. Baliktad talaga. Sino ba kayo? Ayan na po, nagpapatunay na po yan na nagpapatunay na yan na
hindi karapat-dapat na tagapaglingkod ang mga Duterte, di po ba? O, pamilya niya lang Talaga, protektahan niya. Ayaw ng mga Pilipino ng confidential funds, no? At saka hindi mapaliwanag ni Duterte, ni Sara Duterte, kung saan niya ginamit yung 125 million, di ba? Tapos, galit na galit yung tatay, galit na galit dun kay Ma'am France, di po ba? Tapos Kaya nga, pagbabantaan niya pa yung buhay. hanggang sa pinagbantaan niya na, di ba? Sa galit. Mm, O pagkatapos ngayon, mm, ngayon, para sila itong mm. nagalit ng gusto, gawa nung nadimanda na sila. Oh, kaya nga po, di ba? Oh, nademanda na sila, nagalit ng husto. Oh, alam mo na kung ibig sabihin nun. Wala silang pakialam sa taong bayan. Pamilya lang nila ang nasa utak nila, di po ba, sir? Pag ganun, di ba? Oo. Hindi dapat yun na hindi karapat-dapat na tagapaglingkod tapos okay lang sa kanila, okay lang may mga sumusuporta pa rin eh. Di po ba, sir? Marami. Mga Marami. nasa Ikaw yung mga troll sa ano? mm, Yung mga troll sa mm, na mga lumalabas. Ang daming troll. mm. Daming Kaya nga po, troll. nasa wasto bang pag-iisip ang mga Pilipino, ang mga sumusuporta dyan? Di po ba, sir? Hindi, Ano na? alam mo yung mga yan. Mm, Kaya yung mga sumusuporta dyan, mm. ano na yan, kapit patalim na yan dahil andyan yung buhay nila eh. Yung pera. O dyan, Pera po. dyan nila kinukuha kinabubuhay nila. Kaya wala tayong magagawa. Di ba? Mm. Diyan sila kumukuha na binubuhay nila sa pamilya nila. Mm. Ano po ba yung dapat sa mga ganyan? Di ba dapat panghulihin na yung mga ganyan? Ay wala. Kumbaga sa ano, Mm. kumbaga sa ano, yan ang linya nila na hanap buhay eh. Yan na yung linya nilang hanap buhay. Kahit Ay. kasi ang hanap buhay ng tao naman kasi, Mm. kanya-kanyang linya eh. Mm. Di ba kung ikaw karpintero, kung ikaw driver, kung ikaw doon ka, ay sila nagkataon na ang hanap buhay nila Mm. maging tuta ng mga politiko. Ah, Kaya yun mga- ang hanap buhay nila. Oh. Sir, yung bansa po natin yung nahihirapan, kinukurakot, garapalan na, harap-harapan na yan. No? Tapos kampihan pa yung mga pamilya. Kampihan sila. Pagkatapos yan pa palang ito pa pala maisingit ko. Yung di ba kagabi nabanggit mo sa akin? Yung ano po, sir? Yung Northern Railways ba yun? Opo. Yun yun. Na kinansila na ni di ba halos na mapag-usapan natin yun eh. Opo, kagabi. Na kinansila na ni Marcos. Opo. Ngayon yun pala ang origin pala nun, project pala ni Arroyo yun. Kay ano Project pala ni yun? Arroyo yun. Oo. Na pinangutang sa China. Mm. Ngayon, inabutan nung maalis si Arroyo, Mm. inabutan Ni inabutan Duterte. Noynoy. Ni Aquino. Pinoy. Oo. Ni Aquino muna, inabutan niya yung project na yun. Opo. Tapos, Pagkatapos pinaimbestigahan ni Noynoy yun. Ngayon, tad ng korupsyon yung project na yun. tatad ng corruption. Dahil pinaimbestigahan niya sa kuwa eh. Mm. Ngayon, inano ng kuwa yung pinlockdown ng kuwa yun. Mm. Natagtad ng korupsyon yung proyektong yan. Oo. Kaya natulog muna panandalian sa panahon ni Noynoy. Oo. Hindi umusad. Oo. Ngayon, yung yun pala, buhay pa hanggang ngayon yun. mm. Buhay pa pala yun. Ngayon, Ibig nakita sabihin- itong administrasyon ni Marcos, gumagastos lang pala tayo dyan ng gumagastos eh. Dahil yung korporasyon na yan, patuloy pa rin bukas, may mga pinasisweldoan pa palang gobyerno dyan ng mga opisyalis. Tapos hindi natatapos Ngayon, yung proyekto. natutulog na lang yun kasi hindi na uubra eh. Wala nang, kumbaga sa hindi na inano ng China yung project na yan eh. Hindi na pinansin eh. Hindi na itinuloy. Opo.
Kaya Hindi tinuloy. sobra palang Mm. kurakot ang nangyari diyan. Sobrang paglulustay ng pera ang Oh. grabe pala itong si Arroyo. Oo. Dalawang project niyang puro nalustay ang pondo ng Pilipinas. Mm. Dalawa yan. Tapos nga po yung ano pa, ZTE, patay, ano yun? Yung broadband, Oo. kanya rin yun eh. Oo. Tapos, Dalawa pala yan. Ngayon ko lang nabalitaan kay, pinag-usapan kanina ni Attorney Inso yan eh. oo. Oh, Yung bakit, railroad na yun, yung papuntang papuntang, ay yung Northway, nako, papuntang pala yun eh, papuntang oo. Clarkfield. Mm. Kaya nga sir, ang problema ng Pilipinas, yung ano natin, yung gobyerno, no? Corruption. Oh, corruption no, yung gobyerno, no? Sana kung walang ganyan, Birin mo yun bawat pala presidenteng dumadaan, katakot-takot na corruption ang nangyayari. kurakot po, di ba sir? Bawat presidente. Kasi si Noynoy naman may corruption din doon eh. Oo. May pero corruption din kanya lang hindi ganun kalaki. At saka pero yung hindi mismo ang presidente ang nag-corrupt. Mga tauhan. yung tauhan yun nga. Lahat ng mga administrasyon talagang may corruption. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya nga po napapag-iwanan tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Grabe. Kasi Ngayon yan. napagtanto eh. Oo. Grabe Tapos talagang corruption. corruption, di ba sir? Simula sa, di ba, sa barangay captain hanggang sa taas, di ba? Yun. Wala bang may captain pa taas yan. Oo. Oo. Kaya wala Kasi, talagang mahirap. yun yung mahirap yung ayusin yung bansa natin, ano? Kahit na, kasi barangay captain, ang dami niyan, di ba sir? Marami yan, Paano mahuhuli yung ano nila? Yung katiwalian nila, di po ba sir? Kasi ang dami. Tapos kampihan pa, yan, family center yung mga Pilipino. Ano yan, diba? Pati sa Ayan, barangay, na rin, dynasty na rin. I'm just protecting my family daw. Yan, kongreso natin. Mga barangay, pamilya yan. Pamilya lang, di ba sir? Ay nako. Ang anak, ang anak tawag doon, yung kabatang, siyang niya kabataan ba yun? Yung 29 years old doon sa Davao. Yung mga kabataan. Yun na yung tatay. Sila. Ayan na sinabi niyo na eh. Yung pahayag lang na yan, ano po yan, ay indikasyon na uunahin niya ang pamilya niya kahit anong mangyari, walang pakialam, no? Kahit siguro masama or tama or mali, ay unahin niya yung pamilya niya. Ganun yung ipahayag na yan, sir. Dapat malaman ng ating mga kababayan, ano? Hindi tama, hindi karapat-dapat na iupo ang mga ganyan, di ba? Ay kasi baliktad yung mentalidad nila. Nalo mga yun. Kasi tingnan mo, kalalabasan yung inaabangan mong apo ni Duterte. Sigurado panalo yun. Panalo yun sa Davao. Tingnan mo. Sigurado yun. Pero meron po ako nakita dito sa news na ano yun, yung nawala nata dito, yung pinasanglaw ni Marcos. Ayun, classification of LGUs. Hindi kasi nakasindi yung monitor ko eh. Ganun po ba? Ayun po, yung ano siguro to kung sa cellphone maliit eh. Hindi ko mabasa. Kasi yung ano po siguro dito sir, yung halimbawa kung ano yung kita ng local government units dyan sa lugar nila, dyan ibabase kung magkano yung ipapasweldo sa kanila at magkano ibibigay na budget sa project nila. Di po ba? Parang ganun yun. Ayun, no? New law sets LGU's automatic income classification. Yan po yan eh. Di po ba sir? Ayan. Yan yung sana ano na yan
ituloy, no? Kasi ano po to, ibig sabihin po nito, kung ano lang yung income ng Davao, yun lang din yung kailangan ibigay na budget at saka pasweldo doon. Di ba, sir? Sa kanila. Ganyan po yan eh. Maganda Dapat po. nga, ganun. Oo, kasi pag halimbawa kagaya ng Davao na yan, no? Mas malaki pa sa income nila ang napupuntang pera ng bayan. Di po mo, ang lalaki ng confidential fund, di ba? May mga intel. Oo, tapos may mga ang lalaki ng mga proyekto. Oh, kaya nga 'di ba yung pinakamayamang lungsod sa atin yung Quezon City, 'di ba? Dapat doon doon lagyan ng maraming proyekto, no? Hmm. Yan yung problema ng ating bansa pag hindi inayos to, no? Kasi ayan, no, sinasabi na ng ating tagapaglingkod, si Paulo Duterte, tagapaglingkod yan, congressman yan, no? No. I'm just protecting my family. O, ayan, protecting. Ibig sabihin yan. Tama. Kasi kaya nga sinabi, just protecting my family. Gawa nung yung kapatid niyang si Sarah, napapahiya na eh. Pagkatapos, Hindi. Pati si, diba, si Duterte pa. pagkatapos yung ama rin, tagtad na rin ng kontrobersiya. Kaya nga po, sir, paprotektahan nila, nakikita nila na yung taong bayan ayaw sa kanila na. Di ba, sir? Laban-laban na sila. Oo. Ibig sabihin niya, wala silang pakialam sa mga Pilipino. No, pamilya lang nila yung first, di ba, sir? Parang ganun yun. Kung tutuusin mo, kung laban-laban sila, pamilya sa pamilya, nakakalamang ang Duterte, lalaking tao niyan eh. Kaysa sa Marcos po. Di ba? Mano-mano ba? Walang suntukan. Wag suntukan. Tingnan mo yan. Sinong mananalo sa mga yan? Halimbawa, yung pamilya ni Marcos, pamilya ni Duterte. Laban-laban na lang tayo. Hindi sila mananalo kay Duterte. Ganun ba? Lalaki no. Ang lalaking mga tao, no? Ito po yung law na to. Ito, hindi ko pa dapat sila kainso nito no? I-topic nila to kung anong ibig sabihin nito, no? Kasi tinatopic nila yung ordinaryong tao lang tayo eh. Hindi natin alam itong tinatopic nila ngayon. Yung tungkol sa sa mga pinagsasabi ni Duterte. Kasi mali-mali nga naman ang mga figure na sinasabi ni Duterte. Maski ako nandun kanina eh. Ulyanin na po yun, di ba, sir? Ulyanin na nga. May trililing na yung kaisipan. Andito na po umakyat si sis best friend, Nandun sir. pa nga sa kabila eh. Hindi, nandito na. Kanina, ayaw eh. Umakyat. Pati si E.S. Makisi nandun eh. Inaaya ko eh. Tinatanong pa nga ako kung may live ka eh. Sabi ko, lilipat na nga ako eh. Hindi naman pala sila sumunod. Tayo po dito yung ito po yung regular po tayo dito, sir, di ba? Ito po yung sa atin eh. Yun sa kanila. Kala ko si Alulal yan, nandun din. Si Draper, nandun din. Siguro kasi, nawili sila nandun kasi nandun si Roy. Oo. Tsaka hindi, sir, kasi pag marami pong tao, masarap mag-chat sa sa live chat, di ba? Marami kang kakausap. Dito sa ating konti lang eh. Yan, konti lang tayo dito. Pero at least nagano nga ako nag-comment nga ako ron kanina. Sabi ko mga Duterte balat buhaya yan. Buhaya ba? Hindi onion skin. Sabi nung isa kumiti ka naman, anong balat buhaya? Balat buhaya, no? No, ayan na, napapansin na natin. Nakikita na natin kung ano yung kaanyuan nila. Di po ba, sir? Ayun sa mga pahayag nila, lumalabas, di ba? Hindi siguro nila naisip yan. Hindi, maganda talaga yung sila nag-aaway-away sila. Para at least malalaman natin yung mga bulok na gawain nila. Kasi nagbabatuhan sila ng kanya-kanyang bako eh. Kaya pero tayo ang
makikinabang doon sa pag-aaway nila. Kung Oo. anong malalaman natin, kung anong mga pinagagawa nila. Oo. Di ba? Oo, kaya nga po. Pero sir, yung mga kurakot dyan sa gobyerno, hindi kayo nakokonsensya. Ayan, kagaya ng mga barangay captain, ano? Wala na, wala nang palagay ko, hindi na makukonsensya yung mga, Mm, kasi yung mga yan, mm, kumbaga sa ano, para yung ano para yung mm, sinasabi nila na, mm, halimbawa ikaw, mm. nakapagpatay ka na ron ng tao, para ka nang Opo. ano Yung sanay ka na, ganun parang para bang, okay. para baliwala na lang daw sa iyo, Yun pala na yun. pumatay ulit. Ganun daw yun. Oo. Ewan ko lang ha. Mm, Ngayon sa mga mm. nagnanakaw, gano'n na rin siguro nasa isip nila. Nakasanayan na nilang magnakaw. Oo, Oh, ano na, nakasanayan nilang mangurakot. mm. Kaya hindi na maalis sa buhay nila yun. Dahil Oo. dyan sila nabubuhay. Pero sir, yung madali lang sila makita, 'di ba? Kasi mga kapitbahay niyan, malalaman yung halimbawa barangay captain ka lang, tapos si mansion yung bahay mo, 'di ba? Oh. Wala kang magagawa doon. Mga pakapalan na lang ng mukha yun. Kaya nga mga yan, Mm. Balat buhaya. balat buhay yan na si best friend. Kanina pa po, sir, sir na dyan. Iniwan tayo ni sis best friend, sir. Doon sa malalaking lugar nagpunta. Bawal ba mag-CR break? Nandun kami kanina yung dalawa Marami kasing tao best friend doon. na si Smakise, tinatanong pa kanina tinatawag ka pa nga sir Yun. Kaya pag lumaki po yung screen natin, sir. Sir G's tayo regular. Ganun lang yun eh. Pero kasi sir, yung bansa natin, dapat yung mga kababayan natin, halimbawa napapansin nila, ganyan, barangay captain, tapos mansion yung bahay, dapat isumbong nila yan dun dapat may sumbungan tayo, di ba sir? Wala Hindi eh. naman mansion. Masyado na yun. Yung mansion. Exaggerated na yung mansion. Mansion. Mga bungalow lang. Bungalow. Dahil ang pinanggalingan niya, kubo-kubo lang Kubo-kubo tapos bungalow na, di ba? Kasama yung nagkaroon ng bungalow, di ba? Kaya nga alam mo na. Siya, pagka naging Mm. barangay pa lang siya, naging bungalow na yung bahay, di ba? Oo. Pag naging congressman, medyo 3-story building, 3-story house na yung bahay noon. Pag naging senador, mansion na. Building na yun. Building na. Hindi. Ano lang, hakbang-hakbang lang. Kaya sir, kaya pala sila nagpapatayan parang sa pwesto diyan sa gobyerno. Kasi pag nakapwesto ka na, parang tumama ka ng loto, di ba sir? Parang Pero loto. grabe pa. Kasi kung loto, one time lang yun. Pero pag nasa pwesto ka, Siyempre, kaya- yung mga yan, hanap habang buhay. Kaya nagpapatayan sila. Mabuti nga kung tumama ka ng one time. maiba ko yung usapan. Hindi kayo naku-curious sa sasabihin ni Dugong. Ni Dugong. Mga baho doon ng congressman at saka mga Hindi. kayo na dyan. Wala kami pakialam sa kanila kasi lahat naman sila yung kurakot eh. Simula nga sa barangay captain, lahat yan kurakot. Dapat tayo na lang hindi natin siguro kailangan sir gobyerno, no? Huwag na tayo magbayad ng tax. Hindi na kailangan gobyerno. Kanya-kanya na lang tayong Duterte na civil disobedience, huwag daw magbayad ng tax. kaya nga po, 'di ba, sir? Yun yung inaano niya sa mga hindi naman natin nagbabayad ng tax yun eh. 'Di ba? Yung marami doon sa real estate doon sa sa maraming hindi nagbabayad ng tax doon sa Davao. Yung sa COA na flag ng COA kasi yung real estate yung sa mga real estate na tax hindi pa nakokolekta doon ng BIR ata. Ano ba yun? Kulang yung may utang pa. Nakita ng ng COA. Yung Na nakukulit flag. ng ang ibig sabihin ng COA doon. Kasi yung halimbawa lungsod ng
ng Davao. Mm. May ano Opo. yan eh, may nakukuliktang kayamanan ng syudad. Oo. Ngayon, nire-remit nila yan sa treasury. Oo. Kaya nga po. Ngayon, Hindi. kaya pinaplag nung COA. COA, dahil ang nire-remit nila sa treasury, kulang. Kulang nga po. Yung sa ilang bilyong peso pala. Saan napunta yun? Oo. Ba't hindi pa nila nakakolekta? Baka ang problema doon, baka binigyan na sila, di ba? Tapos Nasa sa bulsa kanila. na nila yun. Oo, nasa bulsa na nila. Ganyan yung Pilipinas, ano. Tama nga siguro yung yung ginawa dati ni Pinoy, sir. Sabi niya kung walang korap, walang mahirap, 'di ba? Parang totoo eh. Hindi totoo nga talaga siguro, sir, 'di ba? Hindi rin kasi nakayanan ni Pinoy yung mabago ang sistema ng gobyerno. Oo, kasi Mahirap naman kasi talagang baguhin eh. Kasi kung ikaw lang ang tumatayo ng diretso, marami diyan hindi tumatayo ng diretso. Hindi. Ano kaya magandang paraan, sir? Ano kaya magandang solusyon Wala akong idea dyan kung paano maalis yung corruption sa gobyerno. Hindi kaya yung CCTV camera? Walang solusyon. Lahat ng munisipyo, lahat ng opisina ng mga tagapaglingkod ng Pilipinas, lagyan ng CCTV camera, and then yung mic, para pati yung boses nila marinig kung ano pinag-uusapan. Tapos diretso sa Malacanang. Kasi sa Diretso sistema ngayon nagtatakipan sila eh. Parang live streaming 24/7, parang ganun. Makikita ng presidente. Ng kanilang baho. Ngayon, pagka sa ganyang labanan nila, sa ganyang anuhan nila, hindi ba ngayon unti-unting lumalabas yung mga hindi pa natin nalalamang sistema na ginagawa nila, lalo na sa Kamara, lalo na sa Kongreso. Hindi ba ini-expose ni Roque na sila pala, sa Congress. na sila pala magkano yung binibigay na allowance sa kanila? 700,000? Isang buwan para sa Parang gano'n, no? Maliban pa sa sweldo yan, nila. sir? Hindi naman, kumbaga hindi naman lantaran na nalalaman natin yan. Ngayon lang natin alam yan. Oo. Ibig sabihin Parang nun, may pork barrel din sila. Oo, Parang iba may mga allowance. Oo. Yung iba pa yung sweldo nila sa allowance nila na 750 million. Isang buwan? Magkano na sweldo ng isang congressman? Nasa 75,000 lang yata o 50,000. Isang buwan? Oo. Bakit ang parang presidente, magkano ba sweldo? Baka akala mo. mas malaki pa yung sweldo. 200,000 lang. Yung sweldo ko. Senado. May 200,000 din. 175 yata. Naiintindihan ba nila yung sweldong yan? Sa mga allowances lang, talon-talo. Ayun pala, no? Kita mo sabi sa allowances talaga yan. Iba pa yung budget na kukurakauto nila, di ba, sir? Lalo na Pag nag-committee chair pa sila, mas malaki pa budget. May budget pang... Budget ka, sa speaker. Kasi, pag ikaw nabigyan ng komite, may malaki allowance mo lagi doon. Komite ng kalukuhan. Tapos, sir, iba pa yung mga patong nila doon sa mga proyekto nila, di ba, nakukuha nila sa mga kontraktor, di ba? Shit, kaya pala patayan sila sa pwesto, sir. Hindi, ang mga kawawang congressman dyan, yung kalaban nila, sila Franz Castro. Kaya nga, yung tatlo. Walang allowance yun. Hindi nabibigyan yun. Sinabi mismo ni Roque yan. Hindi nabibigyan ng parang, sir. Walang allowance yan. Alam kaya ng ating, bakit media, bakit yung mainstream media, lahat ng mga kongresista, shift dun sa speaker.
Para dyan Yung, sa allowance na yan. sir, wala ako nakikita sa mainstream media natin gagawa ng parang documentary. Saan nagsimula yung ano ba talaga yung kurakot? Parang documentary gumawa dapat yung mainstream media tapos ipalabas ano, sir? Wala nang transparency ang mga yan eh. Kung ako Kasi kung sila gumagawa may ng batas eh. oh, Siyempre yung batas na yun, tinatago nila. Yung para sa kanila. Oh. Di mm. ba yung pera yun nagagaling doon sa contingency fund na sinasabi eh. Mm. Mm. Kasi laki ng contingency fund Mm. ng Kongreso kung ilang bilyon yan eh. Oh, billion Yun, po doon eh, lahat billion. nagagaling yung mga allowances na pinamumudmud sa kongresista. Mm. Oh. So paano mo ngayon malalaman niya kung ano yan? Mm. Dahil contingency fund eh. Mm. Wala na, parang ano lang, confidential fund din yan. Oh. Hindi naman Pero inaanakuha yung contingency fund daw po sir na-audit eh. Yung sabi ng ano, yung confidential fund walang audit. Hindi ganun kahigpit. Oh. Ganun yung ano na yung mangyayari sa bansa natin pag ganyan na lahat yung Malalakas naman nila dyan eh. ha? Contingency fund ko, ginastos ko. Oh. Nagbigay ako ng abuloy sa ganito. May namatay sa constituent ko. Nagbigay ako, pinalibing ko. Ganun ang palalabasin nila doon. Oh. Ay, nako. Wala nang pag-asa yung Pilipinas pag ganun sir. Ano? Malabo nga. Oh. Kaya dapat magpasakot na lang tayo sa China. Magpasakop na lang. Mas maganda pa. Para masinjo tayo. Oo. Ay, naku po. Ang ano ng ating bansa, kawawa naman yung ating mga kababayan, ano? Ayun, dapat kasi, ng Pilipinas sana. oo, ang yaman ng bansa natin kung hindi lang kinukurakot, ano? Siguro, talo pa natin yung ano, yung Japan. Di pa ba, sir? Pero billion pala yung, ngayon ko lang napag-alaman eh. Oo. Na ang lumalabas pala ng kayamanan ng Pilipinas, billion. Nasasayang lang. Kay Duterte lang eh. Oo. Hindi ba yung isang halimbawa lang yun. Oo. Hindi ba may transaction si Duterte doon sa chopper? Yung helicopter? Doon yung ano ba yun? Yung, Sa Russia? sa Russia na yun na Oo nga, hindi naman natuloy yun. hindi nakuha. Oo. Kamusta na ngayon yung may down payment siya doon? Yung deposit. Ilang milyon yun? Ilang billion yun? Deposit. Nabaliwala yun. Yun yung deposit. Hindi nila natin mababawi. Kaya nga napakalaki ng nawawaltas na pera ng Pilipinas sa walang katuturan. Na ano no? Napupunta lang sa mga tao na Napupunta rin sa kalukuhan. kaya nga eh. Dapat yung para sa bansang pera kung saan napupunta. Dapat ano yan eh no? Mapupunta sa education, Kanina sa iyo, sa PhilHealth, yung panahon ni Arroyo. infra. Dalawa palang malalaking transaction doon ng nawaldas ni Arroyo. No? Yung broadband na yun at saka yung train na yun. Ilang Kaya billion nga yun. po sir. Ang daming nawawaldas na pera ng Pilipinas. Tapos, ano kawawa. Sinundan nito si Duterte. Ilang billion ng winaldas. Kaya nga po sir no. Ilang billion ng winaldas noon. Hindi winaldas. Ano po sir, parang hindi ba nagagalit yung ating mga kababayan? Wala na silang pakialam? Kasi walang karamihan sa mga mamamayan ng ano, parang baliwala lang sa kanila. Sunod lang siya sa Agos. Parang go with the flow. Parang gano'n na yung mga kababayan. Halimbawa, may kausap kang kapitbahay mo, kaya ano mo, kausapin mo tungkol sa ano. Ako, naranasan ko yan madalas eh. Ano Kausapin po? mo tungkol sa politika, hindi ka papansin eh. Yung kapatid ko rin po sir, ganun. Kapatid Hindi ko ka papansin eh. hindi. Stressful daw yung politika. Sabi sa akin parang kayo lang naghahanap ng parang ano, sakit sa ulo. Parang ganun. Ganun na. Wala naman kayong magagawa, ganun yung salita nila. Hindi, meron tayong magagawa, no, sir? Nawawala na ng pag-asa yung ganun sabi sa akin kapatid ko eh. Ano po? Kukunti lang tayo, marami sila. Ganun. Kaya sir,
ganyan mapagpabayaan mo yung ano, yung bansa mo, ganyan mangyayari eh. Yung mga ano na lang diyan, yung mga kurakot na lang yung maupo diyan habang buhay sa Pilipinas, ano sir? Ay, ganun na nga talaga ang mangyayari dyan. Oo. Kasi magmula sa ibaba hanggang itaas eh. Oo, kaya nga kailangan may lagay. O ano sabi niyo, sa mayor kayo naglalagay sir noon? Mayor ba o ano, barangay captain? Ang alin? Yung sa tricycle Barangay pipila kayo, captain lang siya. captain, barangay Barangay captain. Ang alin, ang naglalagay siya. Hindi ba yung tricycle kayo dati, pipila? Yung kinuwento ko sa'yo. Oo, Ginawa opo. kong halimbawa yon. Oo, Kasi nung nagta-tricycle ako, oo. may butaw kami. Yung tinatang na butaw, yung contribution ba? Oo, opo. May Butaw yun contribution ta. kami para panlagay Oo. sa barangay. Oo, Barangay captain. barangay Para captain. payagan kaming pumila doon sa pinipilahan namin. Barangay captain pala. Oh, kala ko barangay mayor captain. Barangay chairman. Barangay Para chairman. hindi kami huliin doon sa pinipilahan namin. Mm. Diba? Mm. So, nagko-contribute kami. Ang tawag doon, butaw. Butaw. Nagko-contribute kami ng, Butaw pala yung tawag. kalang ko na, Oo. 20-20 pesos yata bawat sa amin Oo. Sa literal na mga 20-20 pesos yata, bawat sa amin. Oo. So, ginagamit So, ni... maiipon din yun, malaki-laki rin yun. Oo. Nakakapagbigay Ano po yung kami buwanan kasi yun? ng Araw-araw, mga halos 1,000. Araw-araw pala kayo Ang butaw Kala ko- namin, halos araw-araw, 1,000. 1,000. Bigay namin yan doon sa barangay chairman, Oo. sa barangay. Oo. Yan, araw-araw yan, continuous. Continuous po siya. Halimbawa ko lang sa iyo yun. Oo. Continuous yun. Ay, Oo. ibang transaction pa roon. Mm. Yung mga nagtitinda sa bangki-bangkita. Mm. Di ba Iba may pa. mga transient vendor? Mm. Oh, naglalagay Iba pa yun. din yan sa barangay chairman para Oo. hindi sila hulihin. Sir, ibig sabihin, ginagamit nila yung pwesto nila sa kanya-kanyang rackets nila, Kaya di ba? pinag-aagawan na ngayon yung barangay chairman. Pinag-aagawan na dahil dyan. Kaya nga po Malaki meron na ang pera dyan. may nakita ako na patayan dito sa sa news, yung sa ano ba yun? Sa Cotabato ba yun? Cotabato? No. Na may barangay ano ngayon, di ba? May botohan. May patayan na dyan. May patayan, no? Patayan sila sa barangay ano lang, captain, chairman ba yun? Yun lang, pinagpapatayan na nila yung patayan na sila sa pwesto. Pinag-aagawan. Oo. Mahirap na rin manalo ng pag-awan. Yung pala yun, may ano talaga, no? Alalay ng barangay chairman yun. Alikagawan. Para silang- para silang mga gangster, ano? Yung nag-aagawan sa pwesto na yan, no? Patayan, di ba? Kaya ako, kabisado ko lahat ng takbo ng sa gobyerno Oo. Dahil kapares niyan, Dito nung po yung kapitan na yun, napalitan. Oo. Ito. Bigla kami pinaghuhuli. Pinuli yun kami. Pinuli kami sa pinipilahan namin. Bakit? Sabi ng namumuno sa amin bago na kasi kapitan natin ngayon Ganun Paano ba? yung gagawin natin? Oo. Di, tuloy lang natin yung butaw natin. Butaw pala. Pero iba rin bibigyan. Butaw, tawag doon, contribution, tulong-tulong. Kung sa rackets po yan, sir, di ba? Racket talaga. Kaya kami hinuli, nagpapakilala yung bago. Yung bago Na dapat sa kanya na naman. sa kanya na ibigay. Di ba? Oo. Ganun pala Para yun. yung paano yun, pupunta tayo ngayon sa malakihan. Oo. Para yung mga project na ginawa nung nakaraang administrasyon Oo, opo. na ayaw nang ituloy ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo na ngayon kung anong ibig sabihin yan. Ganun pala yun. Ganun So, yun. oo. Pero Nakuha sir, mo? Kapares niyang Manila Bay, reclamation. Hindi ba pinatigil? Opo. Matutuloy din yan. Ang lagay mo naman Kaya nga, no? Tingnan Pero, mo. pero sir, para sa akin, di ba, para mahuli yan,
dapat yung yung lifestyle check, di ba? Or kaya ipakita yung salain, di ba? Sir, yun lang yung Wala sino para lifestyle Lifestyle check. lifestyle check sa atin. yung sino ba yun? Ombudsman ba yun, sir? Di ba ombudsman ba yun? Wala, Pero mga Duterte pa wala rin eh. Hawak Oo. ng mga politiko yan. yun yung problema sa bansa natin. Naku po. Wala kang mapupuntahan talaga. Lahat na sila. Ayan kasi parang tama ito nahuli na sila, family centered kasi mga Pilipino, no? Tapos mga si kumare, si kumpare, yan, diyan yung ito yung mas nagpapasama sa atin 'di ba? Sa mga kultura Pero sir, para rin po tayong kagaya sa sa Italia. Ganun din, pamilya din sila. Kaya doon nang galing yung yung 'di ba, yung Godfather nga, 'di ba? Oo. Matitindi. Kasi ayun, mga pamilya din talaga Iba yung band ng family, no? Kaya ayan, yung masama niyan, ganyan. I'm just protecting my family. Ganyan, di ba? Talaga, tama yun. Tama yung sabi ni Pulong. Pulong ba may sabi no? Tama yun. Si Paolo Duterte po. Okay, si Pulong yun. Si Pulong ba yun? Basta Pulong. Si Pulong. Ayan po yung, meron po tayong sir. Si Digong. Si Lolong. Si Lolong, ano ba yun? Ayan po yung, ayan yung ayan yung news, sir, ayan yung resibo natin, ayan sinabi ni Pulong. Ayan siya, di ba? Ayan, Hindi ko mabasa. Hindi nyo mabasa, sir. Ayan, Wala, nakasulat po. wala It akong is monitor. imperative upon me to stand by my family and protect my family. Nakita ko na kanina yan sa I think anybody who is in my situation will do the same thing. Ayan, sinabi niya, ayan po yung resibo baka sabihin nila fake news. Ayan, sinabi mismo yan, congressman ng Pilipinas yan, tapos ayan, di ba? Iniwan na naman tayo ni best friend Wala na naman Bakit nasaan siya? Nasa kabila. Hirap mamangka sa dalawa May mamangka sa dalawa may live pa po ba? Sa baba. Nandyan daw siya. Tapos na ata yung live doon, sir. Hirap Tapos na yung mamangka sa dalawa. Tapos na sila lahat, pati si Aling Marie. tapos na sila kaya Tapos na ba? opo, sir. Wag po kayo mag-alala pag dumami yung viewers natin. Dito rin yung mga po. Wala. Kasi pag konti yung tao, patay yung chat, di ba? Chat box. Ganun din po tayo dati, di ba? Doon tayo nagpupunta sa maraming viewers, tapos na istasyon, tapos kasi marami yung chat box, ang bilis ng di ba? Marami kang makakausap, Minsan tinignan ng apo ko yung views natin. Opo. Sabi niya, Lolo, bakit ang liit-liit ng views nyo? Okay. Ano ba kung maganda dyan para dumami? Ano daw po, Sabi sir? niya, minsan sasali ako sa inyo. Okay. Open po tayo dito, kahit sino umakyat. Hindi lang pwede yung pikon, sir. Yung mga pwedeng umakyat dito kahit sino, wag lang pikon, kasi pag po tayo, di ba, debate, siyempre, pag pikon ka, hindi pwedeng kadebate yung pikon. Parang mga Duterte din yan, di ba, sir? Oo, kasi pag mapipikon ka sa debate, hindi na yan demokrasya, di ba? Patayan na yung nasa utak niyan pag ganyan, di ba? Naalala ko naman. Kagabi yung paksa nating yung B-52 bombers. Po. Nakuha nyo po. Ayun, ang galing. Nakuha ko na. Kasi, apat sila ang dyan, nasa taas. Po. Dala-dala ni Sir niya, Gis. nasa 7,500 tons na bomba Kaya nga po, di ba, dami. Ay, sir, pero hindi nyo po. Kargado yan Ngayon, yun pala, nung araw kasi, nung panahon nung World War II na nabuhay yung B-52 Doon niya nag-umpisa Opo. Yan, ginagamit nila sa blanket bombing.
Opo. na ang bomba nun hulog lang ng hulog. Opo. It may concern lang yun, bomba. Oo. Di ba? Opo. Kung Ang sino galing. tamaan di siya, Oo. pero na Parang- precise na. Precise na po. Guide na eh. Oo. Gina-guide pala. Oo. Sir, Halimbawa, meron pa po kayong hindi alam. May Alam nyo- tatargetin silang ano. Ah. Parang may operator dyan eh. Opo. Oo. I-release yung bomba pagkatapos i-guide kung saan pupunta. Oh, yes. Ang galing. Oh. Madali Laser- nakuha eh. Laser guided. Ang galing, sir. Sir, alam niyo po yung B-21 Raider? Raider, stealth naman yun eh. Ayun, ang galing, sir. Sir, Ang B-21 naman, hindi niya na kailangan ng escort. Kasi hindi, sa sarili niya kaya niyang i-depensa. pero sir, kailangan pa Pero rin yung po. B-52, kailangan niya escort talaga. Hindi niya kaya i-depensa sa sarili niya. Sir, Laki-laki wala po niya. ba kayo napapansin kung ano yung hugis niya ng B-21 Raider? Oo, parang paniki. Hindi pag nasa Parang ano po paniki. siya, sa harap. Kasi stealth eh. Para pong Mahirap UFO, makita sa sir. radar. UFO. Ano yan? Hindi na- Ilan yan ang bomber ng Amerika? Yang Meron pang yun B1. ang original eh. May B1 Yung pa po, B1. B2. B1 B1, Raider B2. at saka B2. Po. Yung kinakatakutan ng North Korea yung B1 natin, B2. Oo. Yung supersonic na bomber. Kopya na nila. Bomber. Supersonic yung B1. Yun yung kinakatakutan. Pero yung Raider po, sir, ibang technology na yung ginagawa nun. Top secret na kasi yun. Hindi natin alam. Wala tayong clearance eh. Hindi naman nila nire-reveal yan. Hindi po Kumbaga, pwede. tayo na lang mag-a-analyze kung Analyze and then Yung speculate, no? Speculate naman. hindi i-reveal yan, siyempre. Opo. Kasi ano po yun eh. Iba po yung B2 yung B2 tsaka yung B21, ibang technology na yung ginagamit, sir. Oo. Pero yung form niya pareho pero iba, no? Yun lang po, sir, sinasabi ko, 'di ba? Yung B21 lang na yun, pwede yung pumasok doon sa pinakamalalim na doon sa loob ng Russia or China na hindi ma-detect ng Hindi ma-detect yan eh. Hindi na kaya nga. ma-detect yan. Kaya pwede maghulog ng paunahan lang kasi, sir. Yung sinasabi mo yan. Sir, Nakukopya ng ang technology. pero sir, yung Nananakaw. problema, kahit maunahan pa ng Amerika na halimbawa, mapasabog nila yung Russia, mawala na yung Russia, mawala yung China, mawawala na rin Earth kahit hindi nila. Hindi, Hindi kaya nila- takot sila sa ano. Takot kasi sila sa... Kaya hindi ba lumipad ang B-52? Opo. Ngayon sinundan-sundan nung... ng tawag nito ng China. Opo. Ginaya po. Ng China, di ba sinundan-sundan hinarap-harap? Oo. Kasi takot sila pagka yan. Halimbawa, pag pumuwesto yung yung B-52, tsaka pinakawalan yung tuni-tuniladang bomba. Kaya nga. Ubus. Baka mabura sila sa mapa. Pero sir, ang problema po, sir, kasi pag gumamit ka ng nuclear nga, kahit halimbawa manalo yung Amerika, na bomba nila lahat ng target doon sa Russia at saka sa China, yung radiation po nun, sir, Hindi. mawala na yung Earth. Kasi sa ngayon naman, yung karga ng hindi naman. Puro konbensyon lang pinag-uusapan dyan, hindi atomic. Konbensyon lang. Sir, top secret, hindi pinapaalam, sir, yung kung ano yung karga nila. Maaaring may yan. May dala-dala ring... Hindi kasi ang pagkakaalam... Confidential, sir. Iba ang warfare nung ng ano po? nuclear kaysa conventional Opo, hindi na kailangan po ng nuclear. Kasi alam naman nila lahat, pare-pareho lang naman kahit mag-unahan pa sila, mawala na nga Earth, sir. Hindi natutubo yung yung mga halaman, hindi natutubo. Ilang daang taon. Sobrang lakas ng radiation nun, no? Opo. Kaya nga yun yung problema. Kaya
Tsaka meron naman silang triad nga po 'yan, 'di ba? Meron nuclear doon sa submarine, no? Meron sa bomber B2 or B21 at saka meron sa ballistic missile doon sa sa lupa. Ang pinakamatindi ka mo, ang pinakamatinding bit-bit ng mga submarine. Yung mga Yun po nuclear na armament ng submarine. Yun ang Galing ni mga Sir Gis. matindi. Alam na alam eh. Sir, ano paningin nyo? Dapat din ba tayo magkaroon ng submarine? Hindi na kailangan. Ako po, para sa akin po kailangan. Bakit? Para sa akin. Kasi kailangan i-train natin ang ating mga sundalo para sa submarino. Kasi 10 years pa po, matagal po bago matuto yung mga sundalo mag-operate ng submarine. Pumunta ka lang ng Sumbuanga maraming maninisid doon Ganun ba? Badyaw, matindi rin yung badyaw, sir? Oo. Sumbuanga tulugan mo lang ng barya. Ang bari. Kabulo ng Oo, sabulin. yun na lang upahan natin, maninisid. Maninisid nun. Pero sir, paningin ko kailangan, di ba sa France kukuha tayo? Hindi kaya Mahal. ng Pilipinas ang submarino. Bakit Maaari po, sir? magkakaroon tayo ng submarino pero yung Oh. submarinong baka pinaglumaan na ng gusto. Hindi, bibili nga puro tayo sa France, sir. At saka doon sa South Korea. Pilipinas ng submarine. Tsaka yung Pero tao anong po, klaseng sir. submarine po ang balak nilang bilhin? Yung nuclear o yung diesel? Hindi tayo pwede nuclear. Wala naman tayong constant supply ng diesel din, di ba? Wala. Diesel, electric So, po, battery. Class lang tayo. Pinipace out na yung electric. Hmm? Kasi maingay yan, maingay. No, sir. Ano po, yan po yung bagong technology ngayon, yung electric, yung diesel Nuclear. electric. Yung nuclear po kasi hindi pwede magkaroon yung Pilipinas nga. Kasi yung Australia nga, di ba, yung magkakaroon pa lang yung Australia, ang mahal-mahal at saka maraming umaayaw ng mga bansa. Kasi nuclear po yun, yung engine niya po, hindi yung niya lang yung power niya lang yun Magkaroon ng submarinong Pilipinas, mahirap ma-maintenance yan. Mahirap yan. Tsaka maraming treaty. Kailangan gumawa muna ng mga treaty bago payagan na magkaroon ng nuclear powered submarine yung Pilipinas. Hindi yung nuclear weapon mas lalo niyan nuclear weapon, hindi tayo. Yung kagaya tayo ng Hindi naman North natin Korea. kailangan submarino Pero para sa akin, sir, kailangan po kasi tayo yung bansa natin, 'di ba? Maraming dagat, 'di ba? Tsaka tsaka kailangan i-train natin yung ating mga sundalo. Kasi halimbawa magkagera, Ang bansa natin hiwalay. saan mo tatakas yung presidente? 'Di ba? Mahihilo siya, hindi siya niya alam kung siya Sa Mars natin yung Sir, kasi dati 'di ba si MacArthur tumakas din doon sa submarine yun. Halimbawa magera tayo ng China, yung gobyerno natin kailangan itakas yun, tatakas yun sa submarine, kailangan. Hindi, unang sasakay doon si Marco. Yung presidente ng Pilipinas, di ba? Doon nila tinatago. Sasakay submarino. Submarine. Kasi pag halimbawa kung may anumang sakuna or may problema or kailangang i-preserve yung gobyerno, di ba? Kaya dapat doon tatago yan. Doon na siya tatago. naman sa dinami-dami na i-preserve yung siya pa. Hindi ko sinasabi si Marcos halimbawa future na gobyerno ng Pilipinas, ganun po yun. Bibili lang tayo ng submarino para gawing bangkeng. Taguan. Tsaka sir, hindi. Ito po kasi yung ng submarine kasi halimbawa, gigirahin tayo ng China, dadaan po muna sila sa maraming barko, di ba? Ito lang po yung halimbawa ko sa inyo, no? Nung, alam niyo po yung Falkland War? Sir?
Saan? Oo, Yung programa, sa Argentina, 'di ba? Ano yung tumira doon sa ano ng nagpalubog doon sa barko ng Argentina? Argentina ang kalaban nun eh, di ba? Oh, Argentina. UK Exocet tsaka Missile. ha? Wala Exocet po. Missile. Yung ano po doon sa yung ano po yung pinaka na-damage yung Argentine, yung pinalubog ng submarino ng UK yung barko nila. Yun yung nandoon yung mga supply, 'di ba? Nandoon yung mga i-rotate nila ang mga sundalo, pinasabog ng ano ng submarino na sasakay mo sa barko eh. Kaya Oo. oh. Kaya ano, malaking damage sa kanila. Yung nagpapanalo yung submarino. Halimbawa, sasalakayin tayo ng China, dadaan yan sa dagat, ano, sir? Yung mga mabibigat nilang mga ilang tulinadang ano, mga equipment and then sundalo, dadaan po yan sa tubig, barko, no? So, pag ano po, meron tayong submarino, kakatakutan tayo kasi pwede natin palubugin. Yun. Ang dami na anti-submarine. Oh, kaya nga po yung Vietnam, anim ata yung submarine nila binili sa Soviet. Yung, Vietnam. yung Vietnam. Kaya hindi sila matatakot ngayon magdadalawang isip yung sasalakay ng ano ng na bansa sa bayan natin kasi hindi nila nakikita yung submarino sa ilalim. Yung tuyo. At saka nagtataka nga po ako bakit yung ating posture ng ating military is internal. Ngayon pa lang yung posture natin na pang laban sa external na kalaban, sa external. Dapat dati pa po yung external kasi pag nakahanda ka sa external, pag may problema dyan sa internal nyo, madali na lang talunin. Di ba sir? Wala naman kasi tayong wala tayo. Ang Amerikano lang naman nagtuturo sa atin na magdepensa sa external. Pero sa sarili nating wala kaya po natin diba yan, sir. Yung joint drill ng mga Amerikano at ng Pilipino? Yun ang drill na para sa external. Pero kung tayo lang walang drill na ginagawa. Ayun nga po, kagaya external po sir, yung yung fighter plane, yung yung missile, yung air defense, 'di ba? Yung mga tangke de guerra, submarine, yan po, external po 'yan. Kaya nga Di ba yung fighter plane natin wala pa nga kasi isipin niyo po, saan kayo sasalakayin? Pag halimbawa China, saan manggagaling? Sa himpapawid muna, 'di ba? Tsaka sa dagat, 'di ba? Paano mo sasanggain 'yun? 'Di ba? Fighter plane. At saka yung halimbawa, yung fighter plane nila, saan mo sasanggain yun? Sa missile. Ground-based missile na yun, defense system. Wala tayo. Ngayon pa lang tayo nagkakaroon. Ngayon pa lang nga tayo magkakaroon ng light tank galing sa Israel. Yung ASCOD, ano ba yun? Sabra tank. Hindi ba meron na tayong galing ng India? Yung BrahMos ba yun? Hindi pa po ata na-set yun dito, sir. Hindi pa dumarating. Di ba may dumating na rito, BrahMos ba yun? BrahMos missile. Yun yung fastest joint between Russia and India. India na India. Iba po yung HIMARS, yung HIMARS, no. Yung HIMARS, mas maganda. parang naman yung HIMARS, parang mabisa po yung HIMARS, di ba? Ang ibig kasi ibig sabihin kasi ng HIMARS is high precision. Ano ba yun? Ano po yung kinaiba, sir? High precision missile system ba yun? Kasi yung BrahMos, ilan po yung yung uri ng missile? Ay, ang BrahMos naman kasi supersonic Sir, supersonic din yung supersonic yung BrahMos. Sir, yung hindi pa subok yung BrahMos Hindi, subok na ng India yun Yung pinakasubok, tinan nyo yung HIMARS, yung HIMARS, no? Ano ba yung tawag na HIMARS or HIMARS? Hindi, precision Missile. high precision, ano ba yun? Gusto po,
Oh, artillery system. artillery Kumbaga system. sa ano, na precise ang halimbawa, hindi ka pa ng artilleria na Artillery. mas Artillery. hindi sigurado ang tatamahan. Yellow submarine Pero ng yung Bicol. HIMARS, sigurado. Oo. Oo. Yung HIMARS po kasi iba-iba po yung pwedeng ilagay yung missile. Yung long range pwede. Kahit ano nalalagay mo doon. Yun yung maganda sa HIMARS ano. Missile Ginagamit ngayon tsaka yan, subok. Kaya nanalo yung ano, 'di ba? Yung Ukraine hindi makapalag yung Russia, 'di ba? Hindi pa sa Ukraine, yan ang pinanlalaban ng Oo. Ukraine. Oo. Oo. Pero sir, ang problema po niyan, Sa ano naman ganito. Ang kailangan po ng intel, sir. kung sakaling Oo. giyera o dogfight o anuman, Mm. ang China wala pang karanasan eh. Yun tama, sir. May Galing. nagkira na ba yung China? Di wala. Wala. Hindi na ba nagkaroon ng giyera ang China? Doon sa Vietnam, tinalo pa nga sila ng Vietnam. Yun. Kaya nga, wala. Hindi, ito makabago na ngayon. Sir, Walang karanasan ng China sa giyera. Pero ang mga Amerikano, marami ng giyera na sanay. sila, di ba? Pati mga Pilipino, sir. Yung Pilipino. Iraq, ano na ako, yung Ano ka na? lobat na. Lobat ka na. Kaya niya, Sir G. Kaya niyo po yan. Sir, yung ano po, sana magkaroon ng submarine yung Pilipinas, ano, yun yung, tsaka yung fighter jet natin. Bibili tayo. Kinukurakot ng mga to na to eh. Kung wala sana itong mga kurakot na to eh, no? Meron tayong mga magaganda yung ating education system, tapos yung healthcare system, di ba? Yung infra system. Marami tayong siguro mga train. Kung hindi kinukurakot na itong mga tagapaglingkod natin yung pera eh, no? Tapos galit pa sila, no? Yan sila pagalit. No, I'm just protecting my family, no? Ganun yung sasabihin nila. Well, bakit ang pangarap mo submarino lang? Hindi, sir. Pangarapin mo yung aircraft carrier. Paano yung aircraft carrier? Mahirap po yun, sir. Mahirap ba yun? Wala nga tayong eroplano eh. Alam mo yung mga eroplano nakasakay sa aircraft carrier ng Amerika, tsaka yung Air Force natin, mas marami pa yung sa Amerika nakasakay doon sa Siyempre. sa Pagkatapos yung mga marine mo, maubos dahil ilang tao ang aircraft carrier? 5,000. 5,000 ata yun. Hindi lang po yun, sir. Ano po yun, hindi lang po yun yung akala nyo po, di ba, aircraft, marami po yung gwardiya sa nakapaligid, meron pang isang submarine. Tama. Batalyon, ano po yun talaga, yung kompleto. Meron pa sa impapawid yun sa langit. Ang aircraft carrier kasi para yung B-52 bombers din na may escort. Kaya nga po, meron destroyer. May escort na tatlo. May destroyer. Saka magkabila, isa sa likod. Ngayon yung yung aircraft carrier, ang dami nakabuntot na dyan, mga destroyer po. mga tao dito. Yung Destroyer. frigate tsaka destroyer. Frigate at destroyer. Tsaka meron submarine. Submarino pag nasa Kaya nga. Tapos yung sinusundan pa yan doon sa impapawid, meron pa sa pinaka-impapawid talaga yung satellite. Baka yung nasabi mo yung hindi nakikita. Ano po? AWAC. Anong AWAC? Warning, ano ba yun? Yung AWACS. AWACS po. AWACS. Yun. May parang plato sa ulo. Yun po, sir. Pero yung Poseidon po, alam nyo, ano po yun, matindi po yun. Sir. Poseidon. Poseidon yung yung kinakagalitan ni Manila yung Poseidon eh. Yung galit na galit sino to? Si Robin Padilla.
Kaya Hindi na ano, kasi naiintindihan kung ano ibig sabihin ng Poseidon. kaya nga po, hindi niya alam. Na ano lang yun, akala niya kasi ano, yung panggera, ano yun, surveillance plane yun eh. Surveillance din yun. Oo, tama. Yun po yung Pero kasi matindi. surveillance din yun, kayang ipagtanggol sarili nun. Oo, May po. Meron, armament yun. flare. Flare. May armament yun. Oo. Sir, ano po, yun yung pang kita-kita niya yung mga submarino sa ilalim. Kaya nga yun ang sinasabi ko sa'yo, dahil lang China, kaya gusto talaga nilang masakop tayo. Kaya nga yung nakapaligid na dagat sa kanila, mabababaw. Kitang-kita submarino na sa ilalim. Pero sa akin po, sir, alam mo ko ano, para yung sa aking opinion na, yung China kasi, yun nga si Xi Jinping, kasi alam niya yung ma-impluwensya yung Pilipinas. Tayo nagkakalat nga doon sa EDSA nga, di ba? Ma-impluwensya yung Pilipinas, no? Tayo nagkakalat ng demokrasya sa buong mundo, no? Kaya kailangan muna nila tayong i-brainwash or yun nga, yung gawin, wala pa ba kayo napapansin? Gusto nila tayong ihiwalay sa Amerika. Yung yung Pilipinas inaano po nila. Kaya nga kamuntik na silang magtagumpay eh. Kaya nga po. Di ba nung si Duterte yung marami tayong kababayan na brainwash. halos nakuha na ng China yung Pilipinas. Kaya nga eh. Delikado. Kamuntik na silang magtagumpay. Kaya ngayon, alam niyo na kung sino yung traidor sa bayan, di ba sir? Kaya nga, di ba hanggang ngayon, yung mga Duterte tinuturo wala niya pang yung mga pahayag Amerikano. kontra China. Di ba sir? Yun yung sinasabi. Walang pahayag kontra China. Sa mga bunganga ng Duterte, kahit sino sa kanila, wala, di ba? Wala. Ama, anak, apo, siguro po. Apo hindi pa pala. Walang kontra China silang pahayag. Tapos may pahayag si Sara, 'di ba? Doon nga sa di ba? Doon sa Ukraine na gera, tapos sa Israel. Pero sa West Philippine Sea wala, 'di ba? Hindi, di ba nagsalita pa ng Mandarin niya? Nagsalita ng Mandarin. Ayan, alam niyo na kung sino yung traidor sa bansa natin. Tapos susuportahan niya pa. Alam niyo na, pati yung sumusuporta, traidor din sa bayan yan. Ibig sabihin. Kasi sweldohan nila yan, di ba, sir? Hindi, kayamanan nila siguro nasa China na eh. Doon na siguro, ano? Baka, ano nga yung tawag doon sa pera ng China? Yuan? Yuan na ata yung pera nila, hindi na peso, no, sir? Kasi, mag-iingat sila pag sa Amerika kasi baka mademanda sila, di ba? Ma-freeze lahat ng asset nila pag nandun sa Amerika. Kaya gagawin nila yun doon sa Russia or China, no, or Iran, Middle East countries, di ba? Alam na natin eh. Pero nasa China. Kaya eto, ayan nakakalungkot po sir kasi harap-harapan sinasabi ng ating mga tagapaglingkod, harap-harapan sinasabi nila sa mga taong bayan na ganyan unahin nila yung sarili nila. Di po ba sir? I'm just protecting my family. Paano naman yung mga pamilya ng sabayan ng Pilipino? Di po ba sir? Basta pamilya niya ligtas. Ganito gawin natin sir. Protektahan natin ang pamilya ng bawat mga Pilipino laban sa kanilang pamilya. Di ba sir? Ganun yun. Inantok na si ma'am, si Lady Bird. Whisper nantok na. Ewan ko, Okay. hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. May road trip. Okay, tapusin na po natin, sir. Sige, Sige. good night po, Sir Gis. Good night. Thank you po. Si best friend, good night. Thank you. At saka dito pa sila, Sir Grim Reaper. Tumatawa na naman. Yan si Sir Grim Reaper andito. Si best friend, Sir Al Olalia. Tsaka si Sir Miko Christmas. Xmas ba yan? Christmas. Andiyan po siya. Ba't di nagko-comment? Hindi ko nakikita. Ayan po yung comment niya. Nilagay ko na sa ayan.
in-highlight ko na yung comment niya. Sir Miko Christmas, Sir Rob Uy, Sis Mayam andito rin, sir. Tama, nagpaalam na. Sige. Good night na po, Babay na Sis sa lahat ng nasa iba pa. Lady Bird. Sis Mayam. Hindi ko sila dito rin. Opo, andyan. Ayan hina-highlight ko po yung ano nila, sir. Yung comment. Tsaka sino pa ba? Ayan, maraming salamat po sa mga nagpunta. Sir Sige, Gis, good night. good night po. Good night sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.